Uy! Miss, itong anak ko Ang bilis makakakuha ng batong ipupukpok sa ulo. Na love at first sight si Edgar sa babae na agad niyang kinausap at kinilala. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob at hindi batid ni Edgar noon magiging bahagi ng buhay niya ang babaeng ito sa loob ng mahabang panahon. Siya'y si Sheila. Tubong Davao ang pamilya namin. Kami naman sa Parañaque. Kakagraduate ko nga lang eh. Tapos doon ako nagkatrabaho sa pabrika kung saan kita una nakita. May nanloko kasi sa akin na doon nagtatrabaho eh. Ewan ko ba, ang dali ko mahulog. Siguro dahil maaga ako nawala ng tatay. Kaya mo, may mga lalaki naman dyan na hindi nanloloko eh. No, tignan natin. Kapag nalaman mo kung sino talaga ako, baka umatras ka dyan sa papogi mo. Bakit? Meron pa ba akong dapat malaman sa'yo? Panganay ako. May 4 akong kapatid na pinapaaral ko. Oh, ang bait ko naman palang kapatid eh. Alam mo, lalo akong humahanga sa'yo. Gusto mo bang malaman kung paano ko binubuhay ang pamilya ko sa Davao? Oh. Dito. Dito ako nagtatrabaho. Dito ako kumikita ng pera. Dito ko nabubuhay yung pamilya ko sa Davao. Kaya kung hindi mo matanggap to, pwede ka pang umatras. Uy, ba't nandito ka? Ba't ka pa pumapasok sa loob? Secret lang. Sige pasok na ako. Sige. Ang buong akala ni Sheila noon, yun na ang una't huling date nila ni Edgar. Hindi niya lubos akalain na mabilis at buo ang pagtanggap ni Edgar sa kanyang pagkatao at ang kanyang trabaho sa club. Bagamat walang tahasang panliligaw na naganap, mahigit pa sa magkasintahan ang naging turingan nila sa isa't isa. Sanay ako noon na ako iniiwan ng lalaki. Edgar, salamat ha. Dahil tinanggap mo kung sino ako. Kung sino talaga ako. Ano ko ba? Mahal kita eh. At kapag mahal mo isang tao, tatanggapin mo ang lahat-lahat kung ano man meron siya. O kung ano pa siya. Ano sabihin yun? Hindi mo naman talaga ako niligawan, tsaka hindi niya naman kita sinagot. Kailangan pa ba yun? Importante pa ba yun sa'yo? Ang mahalaga yung nararamdaman natin sa isa't isa. Kung gusto mo, magpakasal tayo agad. Bilang yung mga magulang ko, sobrang sabik na magkaroon ng apo sa akin. Hindi. Hindi pa pwede. May obligasyon ako sa pamilya ko. Kung noon ko ako yung laging iniiwan. Ngayon, Ano? Ako yung iiwan mo? magtsatsapan ako. Mag-iipon ako hanggang sa makatapos mga kapatid ko. Ganun na lang yun. Hindi mo man lang ako tinanong kung papayag ako. Bakit? Ano ba kita?
Wala naman, di ba? Kaya ayoko ng commitment eh. Takot na ako doon. Napasin na ako doon. Kailangan ko buhayan ng pamilya ko. Saka ako na si Kasweto puso ko. Kung makakapagantay ka ba? Nang napaalam si Sheila na pupunta siyang Japan para magtrabaho, tumulong sa kanyang pamilya, how did that feel? Nalungkot. Nalungkot ka? So, nagpatuloy ba ang relasyon ninyo, habang siya ay nasa Japan? Sulatan ba? O tawag sa long distance? At paano kayo nag-communicate habang nasa Japan siya? Wala po kami Anong umalis siya? Wala na, totally wala ng communication. Wala kaming communication totally. Hoy, Edgar. Ba't ilang buwan na yan, ha? Dahil ba iniwan ka na ng siyota mo? Dami naman dyan, eh. Kalimutan mo na siya. Halika nga, halika. Halika. Dito. Mag-usap tayo. Ayan. Sige, mapo ka dyan. Ay, Glenda. Pakikuha nga kami ng beer nitong si Edgar, oh. Hindi. Wala ho, tay. Talagang minahal ko na sobra-sobra yung tao. Nung unang beses ko pa lang siya nakilala, tinamaan na ako agad. Tinanggap ko ho yung lahat-lahat, pero wala. Eh, ano na ngayon ang plano mo? Pihado ko, marami ng lalaking dumaan doon at dadaan pa. Alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng babaeng karapat-dapat na mahalin. Yung halagaan pati ang anak ninyo. Bahala na, tay. Darating din yun. Alam mo kasi, parang kulay lang yun, di ba? Iba-iba kulay. Dapat pumili ka ng isa lang. Parang magiging paborito mo. Yun lang. Doon ka lang. Sa isang kulay ka lang. Ganun yung mga babae.